Hello guys! Libra, tingnan natin kung anong messages, anong vibration, anong energy na para sa inyo. So, I hope na makuha mo yung energy dito. Okay. Libra, emotional withdrawal and wisdom. Okay. Ang nakikita ko sa inyo dito, Libra, posibleng ang gulo-gulo ng paligid mo. Or nakikita ko yung sobrang stress dito eh, 'di ba? Maybe na-stress ka sa pera, may problema ka sa pera, may kailangan kang i-produce na pera every month, may utang ka ba, may kailangan kang bayaran, may bills, or may kailangan ka na gastusan. So, emotional withdrawal sa usaping pera, ang gagawin mo dito is, kumbaga, gusto mong matahimik, 'di ba? Parang may Libra ditong gusto niyang pumunta sa dagat, magpahinga, mag-isip-isip, ganito. Ang nakikita ko sa iyo dito na ang daming gulo, ang daming mga kwento, chismis sa paligid mo, ang dami-daming mga issue sa buhay na hindi ka interesado kasi busy ka sa pagtatrabaho or busy ka sa paghahanap buhay or sa paghahanap ng pera. Number 5, wisdom. Sinasabi ng bara sa'yo dito, Libra, na medyo natatakot ka sa kung ano yung mangyayari sa'yo sa mga susunod na buwan, araw at taon, especially kung tungkol ito sa salapi, sa pera. So, ibig sabihin yan, may Libra ditong hindi makatulog sa gabi dahil sa maybe yung anak mo pasaway, maybe yung anak mo nakulong siya dati, gumagamit ng bawal na gamot, may mga bisyo, sugal, or anything. So, sinasabi ng bara sa'yo dito na medyo natatakot ka na baka bumalik yung dating trauma na naramdaman mo. Natatakot ka na baka bumalik yung dating situation na sobrang nakakatakot or nakaka-depress. Alright. Okay, 5 of Swords. Oh, diba? So, kung makikita mo dito, Libra, ang sinasabi ng bara sa'yo na kung talagang hindi mo kaya na solusyonan ang isang sitwasyon, ang isang problema, i-give up mo na lang kaysa gumawa ka ng aksyon and then pagsisihan mo siya sa bandang huli. Kasi 55 to eh. Ibig sabihin, may nararamdaman kang fear, may nararamdaman kang worries, regrets. And para hindi madagdagan yung regrets na nararamdaman mo sa ngayon, kung hindi mo kaya, ibaba mo yan. Okay? Hindi ka bibigyan ng medalya para sa pagiging ulirang ina mo, ulirang ama, parang ganon. Okay, ang nakikita natin dito, Libra, wisdom to eh. Masyado tayong emosyonal. Kulang tayo siguro sa mga tao na pwedeng makatulong sa atin sa mga understanding natin. Like, para kang isang parent, like isa kang magulang, nanay, okay? Literal na nanay, yung anak mo may ginagawa siyang sugal, bisyo. Pero dahil sa pagmamahal sa anak, 'di ba? Instead na sawayin yung anak, okay, sinasaway, but hindi yung talagang sasawayin mo talaga siya ng wag na siyang umulit, ganito. But ikaw, medyo ini-spoiled mo. Okay? Kung guilty ka dyan, comment down below. Kasi alam mo yung pag-spoiled sa anak, sa mga kapamilya, masama yan. Kasi, yun nga, di ba? Ang naalala ko dati, nung may recollection kami, yun ang hindi ko makakalimutan. Grade 5 ata kami, or grade 6, basta yun. Bago mag-recognition, or summer ata yun, basta nakalimutan ko na kung kailan. Pero yung message na yon na hanggang ngayon dala-dala ko is ganito. Wag na wag daw i-spoil yung anak ng magulang. Kasi pagdating ng araw, yung anak na yan, gagawa yan ng mga bagay na labag sa batas, labag sa mata ng Diyos. And hindi mo talaga yan masasaway kasi spoiled mo na siya. Diba? Parang ganun. So, na-realize ko ng time na yon, ng recollection na yon, na yung magulang ko, hindi kami ini-spoil. Lalo ako. 'Di ba? So parang dati nagse-self-pity, 'di ba? Grade 5, grade 6, nagse-self-pity ka. Parang feeling mo,
pag may meetings, may ganyan, hindi pumupunta yung parents mo, 'di ba? Parang iniisip mo, bakit yung mga classmates mo, yung mga classmates mo pala, mga mayaman sila. So, hindi kailangan magtrabaho ng mama. So, ang mama ko, kailangan magtrabaho niya everyday. So, ganun. So, napalitan yung self-pity ko nang marinig ko yung mensahe na yon from the priest yun sa pare yun recollection yun, na sinasabi niya na wag daw magalit sa magulang na hindi ini-spoil ng anak. Kasi pagdating ng araw, hindi na kaya yun na sawayan niyang magulang. Kasi sinimulan niya ng bata pa na spoiled niya. Parang grinong niya siya na parang ginaganon, di ba? Na hindi sinasaway. Like for example, ang dog, di ba? Pag may dog tayo, parang pag tumatahol siya sa mga tao, like sa public, pag hindi natin yan sinasaway, baka akalain ng dog na tama yung ginagawa niya. Parang ganun. Parang sa tao din. Diba? Okay, so yun. Dito sa barahang to, kahit anak mo yan, kahit apo, kahit magulang, pag alam mong masama, masama. May kaaway yung anak, may kaaway yung magulang, may kaaway yung kapatid. Nagsusumbungan, nagkukumpulan, di ba? Parang group na sila. Dapat mayroon tayong integrity Dapat alam natin na kung mali si mali, kung mali si ganyan, mali siya. Hindi natin dapat na i-tolerate yung maling gawain. Dapat iwaksi natin yon. So, 5 swords, yun, let go mo, ibaba mo yung mga obligations, mga pain and heartaches na yan, kung ano man, mga walang kwentang gastos na yan. Kasi sa panahon ngayon, ganun diba? Merong yung iba na may mga extracurricular expenses. Ito ay dahil sa anak ko. Ito ay dahil sa ano ng anak ko, sa mga ganyan ng anak ko, which is hindi naman kailangan, diba? Okay? So, minsan, diba, parang sabi nga ng speaker sa isang graduation sa US, na yung mga bata daw ngayon, yung mga bata ngayon, di ba? Parang natatakot na yung magulang kaysa sa mga bata. Pero dati nung panahon, yung mga bata yung takot sa magulang. Yun. Di ba? Kasi kahit hindi kaya ng magulang, ipapangutang talaga Diba? Kung nakita nyo yung viral about sa anak na humihingi ng cellphone, binigyan ng tatay ng hindi iPhone, ibalik daw, hindi daw siya kakain, di ba? So, blinakmail pa yung tatay. Parang ganun yun. So, if hindi mo na kaya, let go mo. Kasi yung Empress dito, sinasabi sa'yo na kailangan mong magdesisyon. Kailangan mong alagaan ng sarili mo. Hindi ka parang hindi ka naman ata mag-i-stay dito sa Pilipinas or sa buong mundo na or dito sa mundo natin na habang buhay ka, 'di ba? You need to decide for yourself. You need to decide to take care of yourself. Emotional withdrawal, tama yan. If alam mo na hindi mo na kaya yung emotion mo, umalis ka. Okay? Kasi hindi ka naman sponge na kailangan na i-absorb mo lahat ng mga negative dyan. Okay? Okay, so Libra, sinasabi ng barasa dito, masyado kang masipag, masyado kang dedicated ka. So, kung makikita mo dito, merong Libra na sobrang busy sa pagtatrabaho para ibigay yung kaligayahan ng kanilang pamilya. 'Di ba? I hope na ikaw yung nagtatrabaho, pero yung mga kasama mo, maybe bata, senior citizen. Pero kung may mga kasama ka sa bahay, sa pamilya mo na nasa below 70 years old, below 60 na nakatambay lang, nako, hindi yan maganda di ba? Kailangan lahat breadwinner, hindi lang isa dapat ang breadwinner. Kasi ikaw to, tingnan mo, busy ka sa trabaho, multitasking, nag-iipon ka ng pera, kasi may ina-anticipate kang selebrasyon para sa pamilya mo. Wala namang masama sa ganon, pero dapat, alam mo yung limitation mo. Kasi tao ka lang Pag ikaw ay, yun yung sinasabi, na pag yung breadwinner ay nagkasakit, paano na? Yung mga naghihintay, 'di ba?
Nine of Swords, Three of Pentacles in the world. So, sinasabi ng bara sa'yo dito na ano man ang rason ng hindi mo pagtulog, ano man ang rason ng problema mo na yan, sinasabi ng bara na maghanap ka ng mga taong pwede mong mapagsabihan ng sama ng loob mo. Kasi, parang nakikita ko sir dito, masama yung loob mo pero hindi mo masabi-sabi. Masama yung loob mo pero kinikimkim mo lang. So, kailangan mong sabihin yan para matapos na yan, 'di ba? Ilabas mo yan para matapos na. Okay? Yun nga sabi ko, hindi ka bibigyan ng medalya dito sa mundong ibabaw sa pagiging mabuting tao. Been there than that. Okay? And ayusin mo yung sarili mo dapat. Hindi ka dapat masyadong nagpi-people please and hindi ka masyadong binibigay lahat-lahat ng kaligayahan ng pamilya. Sinasacrifice mo yung kaligayahan mo dahil lang sa kanila. Pagsisisihan mo yan, lalo na kung medyo may edad ka na, parang questionin mo yung sarili mo, ano ba yung ginawa ko nung bata pa ako? 'Di ba? Pero mayroong mga sagot niyan, yung iba, parang sasabihin ng iba, parang may battles yun sa message na to, na okay lang tumanda akong nagtrabaho, at least nabigay ko sa pamilya ko. Okay, nabigay mo sa pamilya mo. Alam mo ba na lahat tayo dito sa mundo, isinilang tayo na kanya-kanya tayo ng role dito sa mundo. So, ibig sabihin, yung role niya, inaagaw mo. Yung role mo, hindi mo nagagampanan kasi meron ka dapat nagagawin para sa sarili mo, para sa ibang tao. Hindi puro lang ibang tao, nakakalimutan mo yung sarili mo. 'Di ba? So, kanya-kanya tayo, kaya nga isinilang tayo, kahit pare-pare yung pangalan natin, isinilang tayo na iba-iba yung oras, iba-iba yung araw. Kasi may kanya-kanya tayong destiny or may kanya-kanya tayong life purpose dito sa mundo. Kasi yun, 'di ba? Parang narinig ko din yan sa sermon ng pare na hindi ibig sabihin na may pera ka, may trabaho ka, aakuin mo na lahat. Kasi kanya-kanya tayo May mga kapatid ka, kaibigan ka, or may mga kapamilya ka na umaasa lang sa'yo, tapos sasabihin mo, kasi ako lang yung may trabaho diba? Paano sila maghahanap ng trabaho kung palagi mo silang sinispoon feed? Diba? So, ganyan ako dati, spoon feeding, pero ngayon, I learned my lesson. And, parang, yung sinasabi ng iba, mas i-bless ka pag tinutulungan mo yung pamilya mo. Alam mo ba yung rule ng giving and receiving? Doon ako nagkamali dati Dapat pala pag giving and receiving na rule na yan, sa energy natin yan, lahat energy sa universe, dapat tumutulong tayo sa deserve na tulungan. Hindi tingnan nyo, yung milyonaryo ba tinutulungan nila yung kapamilyonaryo? Hindi naman, di ba? Kailangan tulungan yung mga less fortunate, yung may kailangan. Hindi man maibalik sa'yo yung biyaya, at least nakatulong ka. Hindi ka nakatulong para maging tamad sila. 'Di ba? Hindi ka nakatulong para umasa na lang sila sa iyo Ang hindi ko makakalimutan yung sinabi ni Vice Ganda na wag nating ito try na like pag may humingi sa atin na tulong na kamag-anak na pang matrikula, 'di ba? Pang tuition. Kasi once na nagbigay ka ng tuition yan, ilalagay na yan sa balikat mo. Parang sasabihin nila, alam mo, sabi ni Libra, siya yung magpapaaral sa anak ko. Which is, hindi naman, di ba? Hindi naman sinabi ni Libra. Okay? So, nakikita ko sir dito, pwede kang mamuhay na sobrang peaceful. Iniwasan yung pag-people please. And hayaan mo lang, di ba? Yun nga, emotional withdrawal. Kung walang ulam sa bahay nyo, umalis ka. Kasi yung mga tao dyan sa bahay nyo, hindi yan hihintayin ka na magutom sila. Maghahanap yan ng pang-ulam nila. Kung walang bigas, umalis ka. Hayaan mo silang maghanap. 'Di ba? So, ganun yun. Huwag mong ilalagay sa balikat mo lahat ng mga obligations. Kasi parang tinotorture mo yung sarili mo. Tinuturuan mo silang maging tamad. At the same time, parang hindi mo mahal yung sarili mo kasi hinahayaan mo lang na ganyan ka. Okay? So, thank you guys for watching. Bye!